hindi tayo nagnegosyo para yung iba ang kumita. Nagnegosyo tayo para tayo ang kumita. So kung laging sa shop ang diretsyo ng sakin natin or itong panghanap buhay natin, sila lang ang kikita. Nating iasa sa iba, diba? Nandyan naman ang YouTube, napapanood, and dyan may mga natututunan. So to, change oil, then greasing ulit ako ng pulley. So yun, kahit malamig, hindi naman natin pwedeng pabayaan na hindi maintenance, kasi kailangan. And dito tayo kumukuha ng ikabubuhay natin, ng hanap buhay. So ito, awa naman ng Diyos is 4 months na lang at mapupulipid ko na itong truck. Kaya kailangan talaga i-well maintain para naman kahit babayaran na is, kahit naman binabayaran or mabayaran, kailangan laging well maintained. So ito, nung humihila ako kasi nung dalawang trailer, dati ang ginagawa ko is nung nagsimula ako ng single trailer, ang interval ko is 45,000 kilometers every oil change. And now dalawa na yung hila, medyo hirap na yung truck kasi doble yung trabaho niya, yung hinihila niya. So nagbaba ako ng 35,000 kilometers interval. And then siguro pag medyo tumagal-tagal pa is mga 30, kasi more than 1 million na itong tinakbo itong truck. So yun, mag-change oil ako. So yan, ni-ready ko na. At palit din ng water separator, papalitan ko rin. So wala pa akong parts. Then may gagawin din kasi ako dito, medyo may leak dito eh. So palitan ko lang ng o-ring. Then greasing, kasi medyo maganit, matigas na yung mga grasa. Then yun, kahit malamig, tinatsaga ko na ako na rin ang mag-change oil ngayon. Kasi yun nga, ngayon mahal na lahat ng mga sa mga shop. And then yun, kasi kung magbi-business ka ng ganito, kailangan talaga tsagain mo na hanggat maaari is, yun nga, makakamenos tayo. So yung pa-change oil nito kasi pagka sa dealer, umaabot ng around 600. So pag ako lang nag-change oil, naabot lang ako ng parts ng around 400 something. So yun, nakakamenos din. At least na-check ko lahat. Ako yung nakaka-check mismo, visual, kasi kung ikaw sarili mong truck, kailangan hanggat maaari rin, hindi lang pre-trip ang gawin mo, kailangan visual inspection lahat para mapag-aralan mo lahat kung ano may problema, kasi mahirap din bisa umasa sa iba eh, diba? So yun, simulan ko na yung pag-oil change. So ito naman is na naka-run yung previous na palinis ko itong EGR, nilinis ko itong mga linya ng pipe. Baka by summer linisin ko ulit, pero priority ko oil change, then greasing ng mga pulley, din dalawang pulley, kasi nagme-making noise na naman. So yan, no, ang size nito kasi yung tornilyo nito, drain pan is 1 and 1/4. So palasin natin. Laging pihit pa kaliwa.
malamig, kailangan na, tinataga ko ngayon. Kasi almost mabayaran naman na itong truck. So bakit may tagas din ang langis? So let's see. So yun. Itim na. Grabe na itim na. So yun yung langis niya. Grabe no. So ang tinakbo ito is nasa 30, almost 37 kasi nag-alangan yung uwi ko. So hindi mo lagi natin masasakyan. So ito yung filter, tatlo yung filter niya. So yung kakalasin ko din yung filter. Ipangkalas din ako nun. So ito, filter naman yung kakalasin. Medyo ano naman, kaya naman yung lamig. Hindi naman siya ganun ka grabing lamig na lamig talaga. Basta may proper ano lang. Salang guys na sala. Kaliwa. Proper gear lang na pang winter para makasurvive sa lamig. Sala pa lang ito, salang ikot. Kabila. Kaya pala parang lalong mahigpit. Yung maingay, compressor kasi magano ako dito, mag-gigreasing ako ng mga kingpin para naman maganda-ganda rin yung ano pag mga kingpin natin mga kailangan grasahan. Ayan o, napakaitim guys, diba? 35,000 lang tinakbo niya. Pero kailangan talaga i-change oil. Okay, yung starter ko kailangan ano, sprayan ko ng battery cleaner, connector ng mga cable. Ngayon talaga pagka mag-owner operator ka, para makalis tayo ng gastos, DIY, diba? Mayroon umasa lagi sa ating paggawa. Hindi tayo nagnegosyo para yung iba ang kumita. Nagnegosyo tayo para tayo ang kumita. So kung laging sa shop ang diretso ng sakin natin or itong panghanap buhay natin, sila lang ang kikita. Although paminsan-minsan dinadala ko din tong truck sa shop, kagaya ng mga ibang hindi talaga kaya. Pero pagka yung karto naman mga minor at kaya namang natin gawin, wag na nating iasa sa iba, diba? Ito naman natututunan naman yan, hindi naman yan kailangang pumasok ka sa school or kailangan mag training. So basic lang, basic tools lang at saka basic knowledge. So nandyan naman ang YouTube napapanood, and dyan may mga natututunan. So sharing lang tayo, sharing. So yan, at tanggalin ko na itong mga filter at balik tayo mamaya.
So yun mga kabiyero, at yun nga, yung ginakan ko ng konti para pag binakasahan ko tong nagpatakan itong aking mga kingpin tsaka tie rod is madali. So bibili lang ako ng grasa and mga filter at saka langis. So yun, so, dito nakitago ko muna dyan. Tsaka ito filter. Then kinalas ko na nga pala yung pulley dyan, nakalas ko na kahit hindi dito sa kabila, kinalas ko na rin. So papakita ko sa inyo kung bakit ko kinalas. Dahil nang medyo maingay na siya kaysa magpalit tayo. Although na maintenance ko naman na to last year nung bago ako ma-aksidente. So yan. So ito yung pulley. Ito yung sa coolant. At ito yung sa alternator. So yan, mapakinggan nyo. Maingay na. Ito yung naingay. So ang ginagawa ko kasi dito kasi hindi nakakabili ng pulley lang. So ginagawa ko, tatanggalin ko ulit ito, ilulubricate ko. Lubricate lang ako ng lubricate. Kasi noong last time na nagpalit nito is covered pa ng warranty. Ang style ko kasi pagka hindi na covered ng warranty, kinukuha ko and then ginagawa ko siyang spare. Kasi ito naman ano lang to maintenance lang naman kailangan nito. Hindi pa naman siya totally sira. So papakita ko sa inyo mamaya na kung paano ko siya lubricate. Mawawala yung ingay niya. Ingay siya tuyo na yung bearing niyan. Ito medyo konti. Tsaka ito hindi masyado. Ito lang talaga yung malala. So pwede ko rin siyang i-press type, but yun nga, habang nakukuha pa sa greasing, ito kasi dati sealed, akala ko hindi siya natatanggal. So inisip ko paano mapapakabit kung merong bolt sa loob. So ginarinder ko siya, yung pala takip lang. So yan, yun nga lang problema, mas ma-maintain na siya ngayon kasi nababasa siya, napapasukan siya ng tubig, dumi. Kaya yun. So ayos lang, at least nakakatipid tayo pag pa-maintenance. So ganun talaga. At yun, at bibili lang ako ng grasa, langis, oil filter at saka fuel filter para all goods tayo sa pagbiyahe. So yun, kita-kita ulit tayo mamaya. So yan tinanggal ko na yung takip. So may takip lang kasi siya So yun, tuyo na siya. Kaya siya umiingay. So yan, paparinig ko sa inyo. Ini na. So ang gagawin ko, bababara ko muna siya ng decreaser dito. Then mamaya pagbalik ko, habang bumibili ako ng parts, lalabas na yung mga natuyong grasa. Then lagyan ko ng bagong grasa. So yun lang. Tipid tayo. Ay, puro putik na. Wala pa siyang kalog. Wala siyang kalog, guys. Ano lang talaga, natuyo lang ng grasa. Natuyuan lang. Kaya gagawin, magtipid ay di biro. So babaran ko lang siya ng decreaser. Balikan ko sana. Good.